ka-farmland, kamusta po kayo? Ayan, late na po tayo nakauwi ngayong gabi. Ayan, nagpapahinga po tayo dahil grabe yung Sunday tripping po natin ngayon. Tatlo yung in-assist natin buyer. Dahil nagdadatingan na at sumisilip na po yung mga buyer natin na nagkaka-interest po sa property na ating vlog 201. Kahapon po may nag-tripping kasi hindi po ako nakasama. Ang nakasama po ay si Sir Joseph. Ayan, video call with buyer na OFW. Kasama po ang dumating ay representative on the spot reservation po sa lot 4. Ang ganda naman kasi mga ka-farm lot. So right now mga ka-farm lot, tatlong buyer po yung i-assist natin. Sino ba namang hindi magkakagusto? Napakalawak ng shoreline na may pino at puting buhangin. Kaya sino pa naman hindi magkaka-interest kasi napakaganda ng selling points po nito. Tabing kalsada, may cellphone signal, may source ng tubig at kuryente. Flatland yung lupa, maraming tanim na nyog at malapit po sa bayan. At ayun ang mga ka-farm lot, pagdating natin sa property, naabutan natin tong mag-asawa na representative po ng ating buyer na nagkakagusto dito sa 2,000 square meter. Ano po? Foreigner po yung buyer natin at napili nila dito sa Pilipinas, manirahan at napili po nila itong property for sale natin. Kaya ayun, nagbi-video po at sinasamahan ko, ginagad ko yung kanyang representative. At maya-maya naman dumating na rin yung isang buyer. Ayan, nanggaling pa po sila sa Naga Camarines Sur. Ayan, ka-video call po nila yung buyer. Yung buyer po natin ay sa OFW. Investment and for retirement din yung purpose po. Ayan, kasalukuyan po kasi nililinis tong lot 1. At maya-maya naman po mga ka-farm lot, habang nag-aantay dun sa isang buyer, naglakad-lakad po ako sa baybayin hanggang sa nakarating ako dito at nahatak ako ng aking mata. Dahil ang sarap po dito maghibasanan, no? Ayan, may nakikita ko isang pamilya. Nangunguha po sila ng mga suso. Ayan. Ang ganda po ng banding nila. So, ito yung may enjoy nyo dito. Once na makabili po kayo sa 201. So, mayroon kayong pwedeng puntahan na para mangilaw. Ayan ang ginagawa po natin. Mas masarap po sa gabi kasi lumalabas po yung isda. At maya-maya rin mga ka-farm lot, bumalik na ako dahil dumating na po yung isa nating buyer na i-assist. Ayan, at nakilala ko po yung buyer na dumating dahil yung buyer pala nating dumating ay ito po yung buyer na nakabili po sa atin sa vlog 195 sa Santa Elena. Pero yan mga ka-farm lot, bago natin ipagpatuloy ating vlog, intro muna tayo mga ka-farm lot. Naparaan kita tuturo ang makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggap. Kaya di niya alam ang iyong alaga. Kung gano'n ka kalinamdamin, iwas kong pangmamakap na di halata. Ang hirap ng magpabaya kapag tawag na ng laman ng nagmadya. Makipaglangit kung manawalag na ka. Mata sa mata, bibig sa bibig. Mga ingay na tayo lang dalawa nakadingay. Hello mga ka-farm lot, ayan, magiging English Carabao muna tayo ngayon. Dahil we have a foreigner buyer, a pure foreigner po, na willing to buy this 2,200 square meter here in Kapalonga, Camarines Norte, beside the Silpy Beach Resort. Yan. The frontage here is 35 meters, 0.5. Yan. That is the wide of the property beach frontage, and possible from the frontage of the beach going to the back of the property. My estimated is 62 meters. And as you can see, and you can see the road and the electric wire. So we have electric and road access to this property, and also we have a good source of water. You can make deep well anywhere of your property within distance of 30 meters from the beach frontage. The Mohon one is from here to there. Aldrin, did you see the second Mohon part? Okay, I see. There. Ayan, and then from here going there. So a lot of coconut trees. Hey Cherry, what's up your buyer? Good morning. Ayan. So for now, ano ba? Ano na tayo? Ano bang English sa hindi pa natatabasan?
Ayan. Di pa po natatapos. Ano ba English dun? For now, the property is not yet presentable because they are only cleaning part of lot 1. When lot 1 is finished, then lot 2 and 3 until they get here. Ayun. As you can see, may estimated in 62 meters wide from beach area up to the back of the property. Yan. I see the mango tree and maybe blueberry. For here in Philippines, they called lipote. So, pagpasensyahan nyo na mga kapamlat yung English ko, English Carabao. Madaling umintindi, pero yung ikaw na yung magpo-pronounce, mahirap. Ayan. Kaya, aray ko, nagdudugo natin ilong ko. Ayan mga kapamlat, so right now, may buyer po tayong parating. Doon naman sa lot 1 and 2. Yung nag-reserve doon. So, na-reserve po kahit hindi pa nakikita. Pero yun, magiging final po nila yung tripping ngayon. Kasi, mas maganda po talagang bago i-reserve. Makita muna. Para maiwasan yung delay ng property. So, this property is lot 6. Yan. Foreigner din po yung nakabili nito. Yung asawa po ay Pinay. Ito pong part na to. Lot 6. Yan. And ito pong lot 5. Yan. Filipino vlogger po. Si Boss PD. Naka-acquired po nito. 1,000 square meter. Lot 4. OFW buyer po. Kahapon may representative siya. May dala na pong pang-reserve. Yan. Habang tinitripping, nakikipag-video call po siya. And then yung lot 3 mga ka-farm lot. Yan, ito yung lot 3. So yung buyer po niyan ay taga Calawag, Quezon. Yung lalaki taga Calawag. Yung babae po taga San Pablo po ata. Yan. Di pa po ata sila kakasal pero nagli-live-in. Yan. So siguro investment po nila. Yung lot 2, lot 2. Sino nga babayaran to? Ito. Hindi ko pa po kilala pero ngayon po bibisita yung lot 2 at sa lot 1. Ito po yung hindi pa confirm yung kung available po ay hindi. So ngayon po malalaman ng mga ka-farm lot. So pag hindi po nag-confirm ngayon, may chance po kayong i-avail po ito. At ito po yung bungad. Ayan. Which is dito na po nag-start ng pagpapalinis po dito. Makikita nyo po yung paglinis dito mga ka-farmland. Ay, pinahirapan tayo kanina. Ayan. So, may mga buyer po talaga na hindi, lalo't foreigner, hindi sila pwedeng bumili. Hindi sila pwedeng mag-own. So, that's why may mga kamag-anak po sila. Or friend na Pilipino. So, yun siguro yung gagamitin nilang names. Ayan. So, ito na po yung ating lot 1. So, kasalukuyan pong nililinis at kiniklearing. So, ayan mga ka-farm lot. Ayan. Lot 1 po ito. 2,000 square meter ang lawak po nito na may frontage na 36 meters. Ayan. 1,500 per square meter po yung price po nito. Ayan. Sa price po ay including transfer. Sagot na ng seller. Ayan. Including po ito. Ayan. Papalinis, ginagawa na po mga ka-farmlet. Ayan mga ka-farmlet, dumating na yung ating hinihintay na buyer ngayon. Iyo, 2,245. What's na bagang beachfront to? Yan. Sako pa po itong likod. Iyo, sakop ni. Ha? Wait lang po. Si kuya po yung caretaker dito. Sila po yung matagal na nanirahan Maluwas dito. ako sa beach. Regarding sa kung anong status dito pag magibagyo, sila po kasi nanirahan. Sige, So mas saglit, maganda. saglit. Interviewin niyo sila Pupunta ka kayang Kuya regarding Rachan. Iyo, po madali lang. Sa tig-figure out na intiro ang lugar. Sige kuya, Tapos tawagin sige. na lang ito mamaya. Pwede ba ako makababa duman sa Opo, beach? pwede. Masuhon kaya may nagsusulong kaya din may naglilimpyo kaya.
Ayan mga kaparmlat, kung hindi nyo po naintindihan yung sinasabi ng ating kasama ngayon, Bicolano po yun, salitang Bicol po yun. Bicolana. Nahilig mo. Oo, so yan ako sana. Ayan mga kaparmlat, ang buyer po natin ay from Naga, Camarines Sur, Bicolano po. So kabayan po natin kasi Bicolano rin po ako. Mas ano kaya? Ay, muloy magluwas dyan. Pa-low tide pala. Ano ha daw? Baraha daw ng cellphone niya. Dito po, ang daan. Taday ko kaya dyan maglusot. Bakit siya ay, ling mo. Ayan, bali yung mismong buyer po yung kausap sa cellphone. So yung nag-tripping po ngayon ay family niya. Ayan yung mga salitang narinig nyo kanina, yung nahiling. Ibig sabihin sa salitang Tagalog po ay nakita. Yung darahan naman, ibig sabihin dalahin. Yung salita naman sa Bicolan, nag-aasu, ibig sabihin yun, nag-uusok. Ayun. Yung salitang Bicol na duman, ibig sabihin doon. So, ayan mga ka-farmlat. So, pa-low tide po ngayon. From 1 to 5, and rate is like 4. Yeah. Oh. Onggoy, daradadaw mo na ako. Oh, sige. Okay. Yung nahihilig lang yung mga ragpa, iglilinig yan. Pares yung kang sisak-pasakaw na yung mga ragpa sa kilit na inaaralo, inaaralo na ano ninyo. Oh. Nililinig yan. Ini sila kami hindi nga bunga, hindi ko pinaka-property, pinaka-bunga. Pinakamagandang lote to. 2,245. Itong pinag-inagihan mo. Tsaka ang paka-beach front niya, ang distansya sa shore, ang distansya sa shore, tama lang ang distansya, kailan kung magkakaroon ng improvement, ma-sit back ka. Kasi, kasi ito bagang contingency na ina-upload pagkaroon may mga bagyo, may mga storm surge na ang tubig kuya, nalaog. Yeah. Yan ang konsiderasyon namin. Kung nakahaputan mo kami ni Ate Susan, ano ang kami pa siya tuloy? Good. Good. Magayon, very fine ang sun. Magayon. Ako na nagsasabi magayon ang beach. Magayon ang beach. Ayan, sabi po ng representative, magayon. Ibig sabihin po, maganda. Ayun, yung narinig ko pa ay iyo. Ibig sabihin ng iyo po ay oo. Sunbar po, mga mga 1 hour drive to Isla. isla po, Sunbar. Sa inang port kayan, Sunbar? Sa inang port kayan? Hindi, kahit po dito, mga bangka lang. Bangka lang. Oo, kahit mula dito, pwede kayo mag-rent ng may bangka, pupunta na kayo doon. Ilang oras? Kung dito manggagaling, siguro po 1 oras. Kung magdadrive pa po kayo, pag nagdrive po kayo, tapos yung titigilan nyo doon sa tapat na nung Sunbar, Malapit. mga 20 minutes drive na lang siguro ay sa bangka or 30. Arog ka ni Ging. Ang sitwasyon kang Sunbar, from this area, pwede ka mandigding mga may katigka. Mga 1 oras yan pag nagbangka. From here, Sa pulong Gianlo. Pero kung ma-drive ka pa Isang oras, na ito mismong katapat ka Isang sa oras. Sunbar, ma-drive ka pa, maprainutan ka pa duman, pwede na itong mga 20 minutes sa bangka. Yan ang distansya sa Sunbar. May hiling mo ang nasa camera ni yan yan ay hiling mo. Oh, yun ay ang pinaka-beach. Yan po ma'am, may resort din yan, no? Yan, nakikita nyo yan. Aron ang selfie dyan. Yan may At yung tinigilan po, yung dyan, yan. So may nakakaswim ba ngayon din sa selfie mayo? Pag na-swimming po, dyan, Maati din ang nakakalusot ba? Arag din kanina, malakdang ka sa arag kanin mga nyo. Malakdang ka lang. Sige na, tamadyan kami na sa selfie. Madyan kami na. Ang selfie, hindi lang masyadong naglilinis ng gilid niya kasi nga, yung maulan pa yung panahon. Sayang ang paglinis. Sayang ang linis.
Ayun mga kaparmlat, meron naman tayong buyer na dumating. Ayan, grabing ulan. Pero ayan, may dumating na naman po tayong buyer ngayon. Ayan, ayan po yung sasakyan nila. So, tinignan agad ni sir yung beach area. First time. Taga saan sila, ma'am? Pwede ko na sir, ito ang bibili. Di ba si sir yung sa Santa Elena? Ah, okay. Ano natin, lagyan. Tapos kaibigan niya yung Yan bibili. bibili. Okay. So yung client namin sa Santa Elena property, nagsama rin po ng buyer dito. Guys, ako na yung pang-vlog. Dito po ang daan. Nakarating na si kuya dito yung namiminwit oh. Ayan. Medyo low tide po. Pero hindi pa ito yung pinaka low tide. So pag yung low tide na low tide, lalong mas malapad ang shoreline po dito. Ayan. Kasi kaya matinito pag nag-high tide. Saglit lang po sila dito mga ka-farmland kasi yun, hinabol yung oras, late na. Bibisita po sila dun sa nabili pa nilang, dun sa aming vlog 185. Ayan. Hello mga ka-farmland, and alas 6 na po ng gabi. Nasa tripping pa rin tayo dahil meron pong bibisita dito sa ating vlog 195. Ayan yung ating buyer na nakabili ng lot 5. May kasamang kaibigan. Bibisitahin yung nabili nila dito at plano ring i-recommend sa kaibigan niya. Kaya lang inabot na po ng gabi kasi 50-50 na to kung magugustuhan o hindi kasi yan, gabi na po kasi so hindi na maiikot ng maayos ang property na po. Yun mga kapablat, nandito na tayo sa ating for sale dito sa ating vlog 185. Yan, ito na mismo siya. May nilagay tayo dito ang private property, no trespassing para maiwasan yung mga laging nadayo ditong maligo kasi dinadayo po talaga dito. Kasi dito sa Santa Elena walang ibang magandang beach kundi dito lamang. Ayan na, dumating na po yung buyer natin dito. Hindi ka maputek. Dito po magandang daan. Kung dito dito pa kayo nakayod. Pakuha ko dito na lang kami. Sige po. Wala eh. Nakapunta tayo ng dilim. Nakapos kami din yan. Tanawin na lang po dito. Pare, ito nung... Ito po yung right of way na. Ito pare, magkakatin eh. Ito ang sa inyo. Oo. Yung Yung kadikit po nyo sir ay available pa. Yung 5, yung 4. Yung 4. Maganda yung 4 at elevated. Ay, yung pababa. O, kala ko nabenta na yun. Ano po, yung kukuha ay Nag-back out. hindi pa nakakauwi. Nasa abroad pa. Sabi ngayong January. Yan, pag ganyan parte yan eh. Bago ito na ang ano. Ito lang. Ito po, natambakan na nga dito. Pinull out lang muna yung bako at talagang maulan po eh. Ngayon ito, lalagyan ito ng tatambakan to. Oo, Tatambakan to ng brava. ng matigas. Matigas.
Yan maluwag yung parko, yung maluwag na yan. Pag ganun. Ito po yung 5, yung kay Sir. Oo. Ito pong karatig na 4, available pa. Tsaka itong karatig na 6, 6. available pa rin. Oh yan, yung maraming nyug na yan, available pa po yan. Pipili na lang kayo kung kayo willing din, kung kakaliwa ka or kakano. 4 and 6. Kasi dapat na yan pare. Iya, kita ko beach na yun. Oo, dapat. Yun, yung maputi na yan. Oh, beach na po yun. Mas okay pa kung sa ating pinagdad sa... Kapalongga. Mas malapit-lapit ito. Tsaka malapit lang din sa bayan to eh. Tsaka laking mura po nito. Nasa 653 lang per square meter. Oo, ay yung pinuntahan po natin doon, malayo-layo, 1.5 per square meter. Dito ka naman sa malapit ka sa kiyot mo. Oo. Pero ilang acres yung binibenta ito? Ito po ay 3.5 lahat. Ang sinubdivide lang po itong mga harap ng beach. Kasi may ari nito taga rito rin. Sinamapura rin po. Ang may-ari po nito ay ex-mayor ng Santa Elena. That's why kung mapapansin nyo yung road, is halos Kaya ito. pala maganda, no? Oo, ito lang yung tinumbok talaga ng road. Oo, para sa mga property niya, no? Oo. Si Cora, siya ang realtor dito. Apo. Siya may hawak nito. Apo. Yan parko, yung maluwag na yan. So sa lahat ng for sale na beach ngayon, ito yung sa market ko ito yung pinakamura kasi 653 lang free transfer pa. Ang sukat po nito ay 4,286 square meter. Si Sir kasi, marami rin niyang nyug dati, pinaalis niya yung nyug. Pinalis mo pa rin. Pero, Oh, yan. yan po ang 6, yung maraming nyug na yan. Ay, itong 6, ito. Aha. Ito yung kay Sir, oh. Yan. Ito sa'yo pa rin. Itong 6. Aha. Oh, I see. Yan ang panong 5. Ito 4. Ito po ang 4. Oh. Kung From 6 susunod. Ang 4 ba na inalis na rin yung mga nyog, hindi? maganda ng view ng... marami pang nyug ang 4. Ito po yun, oh. Tambak na nyug yan. Ito pala, honey, kay pare Ernie. Ito. Ito tumaluan. Hindi, ito makita. Kasi yun ang dagat, oh. Nakita mo yung may ilaw? Dagat na yun, namumukot na yung mga yun. Ewan ko lang kung tama ako, dagat na yun, ano? Yung may namumukot na yung mga bakero, no? Apo. Hindi pa. Ay 6. 4 and 6 yung katabi lang din ni Sir. Yung 4 talaga. Elevated ang 4. Dapat dito, sabi nila, dapat dito muna kanina. Wala na, too late. Ito pala ang road dito, Apo. ah. Kapag ganun po yung road. Bago diretso ito, saan ang punta doon sa... Lot 7, lot 6, lot 5, lot 4, lot 3. Itong lot 3 na available pa, yung pinaparkingan nyo, sakop na ng lot 3. Ang kay pare Ernie, pwede ka na dito mag-parking. Pwede rin po. Ayan ang lote lang yan. Oo, oo. Kasi wala namang ibang dadaan dito kundi itong may mga may-ari lang. Eh. Oo. Kaya kahit dito po sa bungad na to, pwede nang gawing parking. Pare, babalik tayo doon pag sa araw. Ha? Babalik tayo sa araw. Iba yung makita dito. Babalik tayo dito, sir. Buti, hindi kaya mahirapan sila umatras. Pero maganda yung beach yun. Kaya lang, malayo. Pare ko, kami tutuloy na, kami gabi lang. Babalik daw po sila para mas makita na. Wala naman kami pagkalala dyan sa lalim dyan. Oh, wala. Hindi, yung lalim sa kasada. Wala naman. Dahan-dahan lang. Yun lang naman yung rough road dito eh. Oo. Ayan, pabalik na po sila. Ayan, gabi na tayo nakauwi. Alas 8 na. Kasi 3 client po yung in-assist natin doon sa Vlog 201 sa Salpe Beach Resort at sa Vlog 195. Ayan, so nag-ilaw na lang tayo. So, di pa nakain yung ating mga manok. Alas 8 na kasi. Late na po tayo nakauwi. Ayan, babahugin na lang natin.
Ayan mga farm lahat, hanggang dito lang yung ating video. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng subscriber natin, sa mga nanonood na nakarating po hanggang dito. Maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat po sa inyo. Dagsang biyaya na lang po ang kapalit mula sa ating amang liwanag sa kalangitan. Ayan po, maraming salamat. Naparaan kita tuturuan makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggap, kaya di niya alam ang iyong halaga. Kung gaano ka kalinamnam, iwas mo pang matakap na di halata. Ang hirap ng magpabaya kapag tawag na ng laman ng